Mahaba at komplikado ang pinagdaan ng proseso bago ang desisyong yan na mauuwi na nga sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa bansa na batayan ng mga kaso hanggang sa pag-aresto kay Duterte at sa mga hakbang ng prosekusyon at depensa sa ICC. Nakatutok si Chino Gaston. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Mula nang maupo sa Malacanang noong 2016, hindi nang himing magbitaw ng mga ganyang utos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy ang mga pagpatay sa ngalan ng drug war na umabot sa libo-libo. Do not kill intentionally, killing that's murder. But kung may baril at nakabunot pa lang, una sa baywang na, barilin mo na. Kasi bubunot talaga yan at ikaw ang mamamatay. 2017 nang dumulog na sa International Criminal Court o ICC ang abogado ng nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. 2018 naman nang buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation sa Pilipinas. Pero si Duterte hindi natinag. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. At ikinalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019 ang kasunduang nagtatag sa ICC. Giit naman ng ICC, nasa jurisdiction nito ang Pilipinas sa mga taong bahagi pa ito ng Rome Statute. Kahit itong ICC, why would I defend or face an accusation before white people? You must be crazy. Wala na sa pwesto si Duterte nang mag-imbestiga na rin ang Senado na dinaluhan pa ni Duterte. Ako, di makulong, di masamkulong. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Call of duty of the president. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. Kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Sa hiwalay na investigasyon naman ng Kamara, hinamon niya ang ICC. I'm asking the ICC to hurry up. Pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Matapos ang 4 na buwan, may isinalubong sa dating Pangulo pagkalapag niya sa NAIA mula sa Hong Kong. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Ineskortan siya papuntang Villamor Air Base at sinilbihan ng arrest warrant na inisyu ng ICC. Sa kabila ng tangkang pagharang ng kanyang mga kaanak at taga-suporta, 80 years old siya. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Akin na yung anak ko! naisakay si Duterte sa chartered flight papuntang The Hague sa the Netherlands. Ikinulong sa ICC Detention Center si Duterte at naging unang dating Pangulong ng Pilipinas na pinaharap sa ICC. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Habang nakakulong siya, kinwestiyon naman ng kanyang defense team ang jurisdiksyon ng ICC. Humiling din sila ng interim release o pansamantalang paglaya at ng indefinite adjournment dahil sa kawalan na umano ni Duterte
ng kakayahang makaalala kaya hindi na kayang sumalang sa paglilitis. Pero karamihan sa mga petisyon nila ay mababasura kahit iapila pa sa appeals chamber. Pinagbigyan naman ang hiling noon ng depensa na may pagpaliban ang confirmation of charges na unang itinakda dapat noong Setyembre. Natuluyan nitong huling linggo ng Pebrero kung saan inilatag ng prosecution at depensa ang kanilang mga argumento para matukoy kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis sa dating Pangulo. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Pero kahapon, nabasura ang apela ng depensa na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Kasunod niyan, inanunsyo ngayon ng ICC na tuloy na ang paglilitis sa dating Pangulo. Siya ang magiging kauna-unahang dating presidente ng Pilipinas at Asian Head of State na lilitisin ng ICC. Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Intervention. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew